Ngayon po si Attorney Benjamin Tolosa po ay atin lamang kausapin para po sa mga aasahan natin ngayon pong linggong ito na simula na naman po ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Siya po ang legal spokesperson po ng House Prosecution Panel. Good morning po, Attorney! Good morning ho, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha, sa lahat na dinunan niyo mga tiga-subaybay. Salamat sa panahon. Go, Cha. First question agad. Yes po. Attorney, ito nga po, ihaharap nyo po ngayong linggo, kasama sa ihaharap nyo, si NBI Regional Director Attorney Jeremy Loto. Ang sinasabi po ng isa sa mga House prosecutors natin, si Congresswoman Leila De Lima, ito yung lalo pang magpapatibay dun sa nauna ng pahayag nitong si Kalilong. Tama po ba this week, second week ng impeachment trial, inaasahan natin na mas mabigat yung mga ebidensya na ilalabas po ng prosecution team? Tama no, last week, establish ho ng first witness natin yung authenticity ng video, no? Kung saan ho ginawa yung pananakot, no, sa buhay ng presidente. Maalala natin, bukod ho sa mismong naging testimony ng witness, si NBI Agent Kalilong, no, na sinabi pa na the threat is absolute, mismong yung ebidensya ho, inamin din na basically yung authenticity ho nung video, no? So nung una, they were trying to attack it dun sa mga questions nila by asking questions about its authenticity, the competence of the witness, pero kalaunan ginamit din ho nila yung video na yan, no? At if I can point out, nung tinanong ko sila ni Senator Risa, sinasabi ba ng defense ng threats ay prompted ng detention ni Zuleika Lopez? Ang sagot ho nila, yes, Your Honor. In other words, wala na hong question ngayon about dun sa fact na ginawa ho yung threats, yung pananakot. Ano? So itong mga susunod na witnesses naman na ho natin, papakita naman ho dito, ano ho yung mga hakbang na ginawa ng law enforcement agencies, no? Tulad ho ng NBI, na para imbestigahan itong pananakot ho na ito. Nasa mandato po ba nitong bagong, nito pong si Lotok, yung pagsagot kung meron talagang nakita na hitman ng NBI? Siya po bang sasagot nito? Well, ito hong mga susunod na mga witnesses na pe-present natin, sila ho ang tatalakay sa usapin na yan, no? Um, I'm sorry, I didn't catch that. Were we asking about the next witness, Lotok ho, NBI Director Lotok? Oh, yes po, yes po. Yes, sorry about that. Yeah, so kasama ho yan, no? Kung ano ho yung mga investigation na conducted by the NBI, ano yung mga cases that were filed as a result of that investigation, no? Oo. At meron kasama din ho sa mga susunod na ipipresenta natin ng mga testigo si NBI Director Matibag, no, na magpapaliwanag din ho tungkol sa mga bagay yan. Okay, aside from Lotok, alam din po nating haharap this week si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. We also have Belio. Aside from this, 3 persons po na haharap ngayong linggo, may surprise witnesses pa po ba ang prosecution team? Hindi naman ho, no, surprise dahil yan naman ho yung pinangalanan na namin during our last hearing last Wednesday, no. Although nakatanggap ho kami ng letter from NBI Director, ano, I think this was yesterday, informing us na siya ho'y naimbitahan ng FBI, no, na mag-attend sa isang security event sa Thailand sa susunod na linggo. Kaya nakikiusap po siya na unahin iupo siya as testigo bago ho itong mga araw na to. So we're fixing the schedule. Tinitingnan ho natin kung paano ma-accommodate yung request ho niya. But just the same, di naman ho siya surprise dahil matagal naman na namin nasabi na upo siya. If at all, baka mapaaga lang ho. So, tama po ba you're talking about NBI Director Attorney Melvin Matibag? Most probably, he will be sitting on the on the witness stand ngayong linggo. Tama po ito? Posible ho yan na pwede ho yan ipaalam mamaya dahil nga ho dun sa naging conflict ho dun sa schedule niya na hindi ho siya, I think this is July 21 and 22, na hindi ho siya available. So titingnan ho namin kung paano siya ma-accommodate. Okay. Ano po kung si kung si Tolok po kung ito pong Lotok, isang NBI Lontok. agent, Lotok, Tolok tuloy. Ito pong si Lotok ay para dun sa mga detalye pa rin na may kinalaman dun sa video. Tama po ba si NBI Director Melvin Matibag will be about the assassination plan?
and to really point out kung sino yung hitman? Doon po ba papunta yung kay Attorney Melvin Matibag? Yeah. Well, I hope you would understand, no, hindi ko ho ma-discuss ang length yung ano ho yung magiging laman ho ng testimonya nila. But in broad strokes, I could say, patungkol ho ito doon sa mga naging investigation na na-conduct ho ng NBI, no, paukol ho dito at ano yung mga kasong sinampal dahil sa result of the investigation din ho. I'm sure na pag-usapan nyo na po, no, yung nangyari po last time dyan sa Senate shooting. Paano po sisiguruhin ng prosecution na yung pagharap ni Matibag, kung matutuloy man ngayong linggo, will be about the hitman, the assassination plan, at hindi po mauuwi doon sa nangyari dyan sa Senate shooting. Baka po yung iba nating senator judges, maging personal yung kanilang mga tanong. Well, unang-una no, under the rules, dapat ang mga magiging testimony ng witness ay material and relevant to the case. So kung labas po yan doon sa kaso, hindi ho dapat pag-usapan. No? Although of course, yung mga questions ng mga senators, no, we can't object to them. But inaasahan ho namin, no, that they will comply with obligation to observe yung political neutrality. Kasama ho dito, yung bawal ho mag-discriminate, no, unjustly against anyone in the conduct of the proceedings. So inaasahan ho namin na susundan naman ho yan ng lahat ng mga senator judges. Doon po ba sa nangyaring hearing, Attorney Tolosa, last week, base po sa inyong, sabihin na natin, observation, kasi yung direction ng magiging flow ng trial, aminin man natin o hindi, sits on the presiding chair, which is Senator Cheese Escudero. Base po sa inyong observation, naging maayos po ba yung first week? O merong mga pwede naman sanang hindi na doon napunta yung mga tanong? Well, naniniwala naman ho kami, naging maayos, mabilis din ho, no? At patas yung pag-handle ho nitong impeachment proceedings. So, no question, no complaints from our side. Ho. Oo. At saka wala ho tayong control, no? Doon sa mga gawi at pagtatanong ng mga senator judges bilang mga prosecutor. At kayo po Tama mismo, po yun, Manong Ted. attorney, naunawaan po natin. Attorney, para lang hong klaro, today, sino po ang inyong ihaharap ulit at ilan po sila na haharap po ngayon pong araw ng trial? Si NBI Director and Regional Director Lotto ko ang unahin nating pipresenta ko today, no? And we foresee na medyo mahaba-haba din ho yung testimony nitong witness na to, no? So salang siya sa direct examination and then cross-examination. So most probably baka wala na hong matitira ho na oras pagkatapos ho ng testimony niya. Pero ang sabi po ngayon ng mga senador, baka daw pwede yung mga testigo ninyo ay maging available na in the Senate para ho pag maagang natapos itong isa, yung pong susunod nando na kaagad. Kayo ho ba ay gagawin na ho ba ninyo yan today? Pwede ho, no? Although ang second ho kasi ay kay Attorney Zulaika, no? Dun sa order of presentation na nasabi last week. Tapos third ho yung Bello, no? And then dapat next week pa supposedly si Director Matibag. But so baka titingnan ho namin siguro kung papayag din ho kapag nagkaroon pa ng extra na oras, no? Baka kung isusunod namin kaagad si Attorney Bello, not Attorney, Captain Bello, no? Para ma-maximize ho yung oras natin. Okay. Ano ho ba ang gusto ho talagang puntuhin ngayon, no? Ng prosecution. Tapos na po, wala nang debate doon sa video authentication. Ano po ba ang gusto po ninyong patunayan today and until tomorrow dito po sa inilalaan yung 11 days supposed to be po para po sa Article 4? Gusto ko natin lalo pang pagtibayin ho dito. Yung punto ho na seryoso ho talaga ang pagbabanta sa buhay ng presidente na ginawa ng respondent, no? Para makita ho ito is ipresenta ho natin itong mga law enforcement officers ho na to will show na talagang seneryoso ng gobyerno itong pagbabanta, anong kanilang mga ginawang mga hakbang, no?
para imbestigahan ang pangyayaring ito, anong naging resulta ng investigasyon, no? At ano ho yung mga ginawa nilang mga legal actions as a result of that investigation, no? Mahalaga ho ito dahil mapapakita ho nito na ang point ho dito sa impeachment, no, at the end of the day is to see yung fitness of a public official to remain in office. So, yan ho ang sasagot sa katanungan ho na yun, no, na Okay. tama Opo. ba yung ganong klaseng asal. Talaga ho bang ganong kahaba ito si Ginoong Loto? And then, di ho ba ifo-fortify lang naman yan ni Director Matibag ng NBI? Separate po kasi yung kay Bello, di po ba? Ito ho kasi yung supposed to be nga transfer ng detention ni Ma'am Zuleika Lopez. Ganun ho ba kahaba talaga ito na pagpapatunay sa ginawa nilang investigasyon para sabihin na seryoso yung banta sa buhay ng Presidente et al.? Although medyo mahirap pong ma-foresee talaga gaano Aha. katagal, no? Dahil Okay. alam mo natin minsan nagkakaroon ho ng mga legal arguments bago Mhm. magsimula or in the middle of it. Tapos siyempre, um, maaaring hindi naman din ho dire-diretso yung pagtatanong, no? Madami din objections sa kabila, which is okay, Okay. parte naman ho yan ng proseso. So, but what we could say is as much as possible, tatry naman ho naming mas mapabilis pa ho itong daloy ho ng proseso dahil pare-pareho naman ho natin gusto kasama ng mga kababayan ho natin na Mhm. matapos ho ito in not just proper but also an expedient manner, no? Ito pong pagsalang ni Binibining Lopez, ang dito ho ba ikaklaro ng prosecution na ituturing siya na hostile witness ninyo? Tama po yun, Manong Ted, kapag naupo siya, no, we will qualify her as an hostile witness para ho kapag tinanong namin siya, no, as if we're conducting cross-examination. Okay, so ngayon po sir, ano po ang gusto ho ninyong tukuyin? Ano po ang purpose ni Binibining Zuleika Lopez ba as hostile witness ng prosecution? Ano po ang gusto ho ninyong tumbukin? Well, again, without going too much into the details, so maalala ho natin nung cross-examination, pinoint out ho yan ng depensa, no? Nag-play ho sila ng mga Mhm. portions ng Okay, video okay. showing na nandun ho si Attorney Zalaika, no? So, maaari ho na kapag tinawag siya, matanong ho siya about dun sa circumstances niya, dun ho sa Mhm. kung while she was detained, no? At dahil kasama ho niya nung panahon na yun, yung respondent nung ginawa ho niya yung pagbabanta. Sino po ang prosecutor, private prosecutor o house prosecutor po na hahawak sa bahagi po ng Zuleika Lopez testimony? Abangan na muna ho natin, Manong Ted, no? Pasensya na ho kayo dahil these Mhm. are matters of strategy at ang hong bilin sa atin Okay. dyan ay huwag mo na hong i-disclose. Alright. Sir, kailan po yung pong psychiatrist isasalang? Kailan po? Meron na ho ba kayong ibinigay pong pangalan dito? Kailan po kaya? Well, isa ho yun sa mga reserved witnesses natin, no? At possible ho yan, no? Kasi nga, after every testimony, no, meron ho lagi kaming assessment na ginagawa. Ano pa yung mga bagay na kailangan pa namin makover, no? At ano yung mga bagay na importante na talakay na ng mga naupo naming mga witnesses. So, ongoing ho yung assessment na yan to see sino pa yung mga kailangang ipresenta na testigo. As we've mentioned before, no, madami yung kami linista dun sa aming pre-trial brief, mga Mhm. witnesses. But gusto naman ho natin tong as much as possible, paiksiin, pabilisin, no? So, tuloy-tuloy yung assessment, no? Na kapag sapat na yung napresenta namin, pwede na ho kaming tumigil at hindi na ipresenta lahat. So, at pati ho yung mga susunod na testigo, magdedepende din ho yan dun sa anong pa ho ba yung mga importanteng bagay na tingin namin at that time, hindi pa ho namin nakuha. Okay. Sir, talaga ho bang hindi nyo kayang tapusin ngayon pong linggong ito ang Article 4 sa panig po ng prosecution? Nang sa ganun, Um, opo, go ahead sir, oo, go ahead. sorry. Again,
Posible din ho yan. Posible ho yan. No? Isa sa Oo. mga possibilities. As I've said, after ho namin makapag-upo ng witness, so magiging depende ho kung sa aming hong palagay, na-cover na ho ng lahat ng witnesses namin na naupo, yung mga importanteng bagay ho. So hindi din ho namin sinasarado yung possibility na yan. Okay, opo. Sino po ang tatayo sa prosecution doon po sa oral argument para po sa mga subpoena duces tecum and ad testificandum sa bank records po at BIR records ni VP Sara? Again, pasensya na ho, Manong Ted, no, but we'll have to wait until Wednesday isa utod sa mga bagay na fina-finalize din. No? Okay, sige po. So, sir, sa ngayon po, ang panawagan nga ng lahat ay kumbaga bumilis-bilis po ito. At hindi na nga po papahirapan pa ang taong bayan sa pag-unawa po sa mga nangyayaring diskusyon. Meron ho ba kayong pamamaraan ngayon para po gawing Filipino na sana ang medium na gagamitin pong lengguwahe sa paglilitis na ito para mas maintindihan po ng taong bayan? Tama. As much as possible, pipilitin namin na gumamit ho ng Filipino, no, dito sa paglilitis. Kaya makikita ko ng mga kababayan natin dun sa unang testigo, no, marami hong mga tanong na ginawa si Atty. Likutan na nasa Filipino ho. Pati ho yung ibang mga legal arguments o tugon dun sa mga katanungan ng mga ibang senator judges, no, ginawa din ho ito sa Filipino. So pipilitin ho namin na as much as possible, no, panataliin yan, no, na sumagot ho sa Filipino. Okay, sige po. So kami po ay tatawag sa inyo mayat maya. Bahagi po lamang po ng aming pagkuha sa panig po ng prosekusyon o maging defense sa pagpapaliwanag po sa totoong mga nangyayari. Hango po sa inyo pong sa inyo pong kaalaman nang sa ganun po masawata natin tong mga fake news po na kumakalat. Salamat po na marami, Attorney. Yes po, Manong Ted. Maraming salamat din ho sa pagkakataon at magandang umaga ulit sa inyo. Thank you. Ang legal spokesperson po ng prosecution, Attorney Benjamin Tolosa. So mamaya po ito, alas 2 na naman po ng hapon ang simula ng impeachment trial. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.